Ang topic natin ngayon ay mga bagay na kailangan dala natin or meron tayo pag nagmamotor tayo. Okay, may order tayo ngayon na. Yung pinakauna, yun yung pinaka hindi naman least important, pero yun yung pwedeng wala kung minsan. Okay, nahin natin yung riding pants. Isasuot lang tayo ng riding pants pag meron tayong medyo malayong biyahe, long ride kumbaga, mapa solo man or group ride, basta medyo malayo, meron dapat riding pants. Tsaka mapansin nyo, pag napasok tayo, hindi tayo naka riding pants. Hindi yun yung kaya kong i-risk, kasi hassle magpalit ng pantalon sa parking lot. Makakatulong kasi itong riding pants na to pag nag-slide. Yun nga, kaya may pantalon ka, tapos may protection din yun sa loob, sa tuhod, tsaka sa bewang. Pwede rin yung nga pala, pwede rin yung nilalagay sa tuhod, pag na natin siya. Wala kasi tayong ganun eh, yung parang kneecap na nilalagay sa tuhod. Yun, pwede rin yun, kaparehas siya ng riding pants. Kasi yung riding pants may may reinforcement dun sa mga parts na mag-i-slide ka pagkatumba. Hindi naman pero at least makatulong siya kahit at least half a second na nag-i-slide ka. Yung mga kasi top of the line na gears, ang slide protection mo lang dun 2 to 3 seconds na slide. After nun, pwede ka na may injury. So itong gamit natin LS2, hindi siya top of the line, so kaya sabi ko half second na lang, at least half second siguro. Tsaka may protection yung foam sa bewang tsaka sa tuhod. So okay lang yun, lalo na pag naka long ride ka, kasi mas matagal ka sa kalsada so mas mataas yung percentage mo na, hindi mo sinasabing pag long ride ma-aksidente ka pero kasi mas matagal ka sa kalsada, di ba? Exposure mo sa kalsada, so mas mas mataas yung percentage na pwede kang ma-aksidente. Tapos sama mo pa yung patig, pagod ka habang nagmamotor kasi nga long ride yun, so nakakadagdag yun. Kaya dapat, para sa akin, may riding pants. Okay, next. Nga pala, nakalimutan ko sabihin, tatanggalin na natin sa listahan natin yung mga required na sa pagmamotor, yung kagaya ng helmet o RCR tsaka lisensya. Tanggalin na natin yun kasi hindi ka naman talaga pwede magmotor nang wala yun. Okay, kahit malapit, kahit may bili lang ako sa Talipapa, malapit lang yun, mga 2 minutes na motor lang yun, naka helmet pa rin ako, tsaka dala ko pa rin talaga yung mga documents. Okay, tanggalin na natin yun. Sunod, yun nga, mag-expressway ako, pwede nang wala yung riding pants, basta meron pa rin akong boots, kasi expressway yun. Nung bago tayo mag-aral magmotor, nag-research muna ako ng mga aksidente. Napansin ko kagad yun, sa dami ng aksidente na napanood ko, palagi yung hindi naka-riding boots, parang nawawala yung mga sapatos nila pagka aksidente. Meron yun parang natutunaw. Nawawala yung swelas, ganun, or as in nawawala talaga, tumatalsik, hindi na makita kung nasa napunta. Madalas yun, hindi siya case to case, sa dami na napanood kong aksidente. Yun talaga makapansin mo, mawawala talaga yung sapatos. So yun yung sirang-sira talaga. So yun nga, so expressway, mabilis yung takbo natin, kailangan natin boots. Yung boots talaga yung mataas. Yung sa atin kasi hindi masyado mataas pero mas advisable talaga yung malapit na siya sa tuhod. Yung abot niya yung protection no sa tuhod ng riding pants mo, tapos duktong yung boots mo doon, parang ganun, para wala masyadong naka-expose na alulod. Alam niyo naman pag tumama yan sa hagdan, di ba? Napakasakit niyan. Lalo na pagka di ba, na-aksidente ka, pati namaan pa yun, sakit nun. Okay, next. May ihi pa ako. Dapat umihi na ako bago malis. Hindi pa kasi ako naiihi kanina. Tayo naman yan
Traffic pa naman sa EDSA nito, kaya makaihi muna tayo. Papagasa lang ako, sumig-CR ako. 95 po, full tank. Ma'am, bukas ba yung CR nyo? Ano po? Bukas ba yung CR? Paihi ako ha. Sa likod po pag-iwi. Sa likod lang? Okay. Contact po, pula. Ah, full tank po. Wag mo masyadong punuin ha, baka buta sa gilid eh. Salamat. Sige lang po. Thank you po. Ganda ng motor ni sir. Okay, next. Next ay jacket. Mostly naka-jacket talaga tayo pag may papasok, ganyan. Or kung medyo basta medium ride. Hindi siya long ride. Pag medium, mayroon talagang jacket. Nakakatulong naman to sa ano. Siyempre, pag natumba, yung mga padding niya, tsaka yung mga slide protection niya, magandang bagay yun. Kaya dapat naka-jacket lagi. Pero kung minsan nakikita nyo rin pag naghahatid tayo ng bata, wala tayong jacket kasi nga sobrang lapit lang yun. Next, yung normal pants tsaka shoes. Halimbawa, kung tayo kay press, hindi na tayo naka-riding pants, hindi na tayo naka-riding boots. Pero sinisiguro ko na naka-ano tayo, pantalon at saka sapatos, yung normal na sapatos. Kay press kasi parang nasa ano lang tayo nun, 10 to 20 minutes lang tayong biyahe natin doon. Sandali lang tayo sa National Road. Tsaka dahan-dahan na traffic eh. Pero pagka ganon, di ba naka-pants tsaka shoes ka, normal. Si sir, ganda ng motor nyo. Parang pag tinitignan ka parang stable na stable yung itsura. Kahit naka ano, panniers tas malakas yung hangin. Ride safe sir. Okay, saan naman tayo? Pantalon, saka ano, sapatos. Okay, normal shoes. Kasi sa Bonnie dati, yung motor pa natin si Cafe Racer 152, sinita ako, naka ano ako, shorts, pero nakasapatos ako. Nasa loob lang yun ha. Nasa loob lang kami ng Bonnie. Wala kami sa main road, yung malapit sa apartment namin. Sinita ako, sabi bawal yan sir. Muntik na akong tikitan. Sabi ko hindi ko alam sir, bago pa lang akong nagmomotor so buti pinagbigyan ako. So yun nga. So kaya ngayon sinisiguro ko na nakasapatos ako. Kung hindi ako naka-riding boots, naka-riding pants, naka ano ako, tawag dito, normal pants ako, tsaka normal na shoes. Tapos gloves. Kasama yun, dapat naka-gloves. Kasi yung nag-research din ako dati, isa sa mga nakikita ko injury sa kamay. Kasi nga una-unan, kung hindi una, pangalawa, gano'n. O minsan una talaga, yung kamay. Ang ano, instinct yun eh. Pag natutumba ka, di ba? Na inaano mo yung kamay mo. So, gloves. Yung riding gloves. Yung merong ano, slide protection na ganito. Kasi kung walang slide protection, pag tinukod mo, pag kumagat siya dun sa sahig, yung baka yung balikat tsaka yung siko mo may injury kasi nga mag-stuck siya eh. Pero kami ganito, pag tumama mag-slide lang siya, hindi ma-injury yung siko tsaka balikat mo. Tapos hindi rin ma-protectionan din niya yung palad mo kasi nga ito yung tatama, mag-slide lang. Tsaka lang may gloves. So yun yung sunod, gloves. Sunod yun sa normal shoes tsaka normal pants. Pero kung minsan nga naghahatid tayo sa ano, anak natin sa school, lapit lang yun, 10 minutes lang. Kahit wala na siguro yung mga gears na yun. Pansin nyo puro gears kasi siyempre importante sa atin yung gears para sa akin. So kung ganun kalapit, 10 minutes, 5 to 10 minutes, kagaya sinabi ko, tanggalin natin yung ORCR, lisensya tsaka helmet. Hindi natin siya kasama sa list. Para sa akin, yung toolkit, kahit di tayo marunong mag-ayos ng motor, at least may toolkit ka. Pwede mong, kung no choice ka, di pwede mong kalkutin o mali mo, matsambahan mo. Or kung may tutulong sa'yo na marunong, at least, di ba, may gamit siyang gagamitin na toolkit pagka tutulungan ka niya, di ba? Tsaka mga basic troubleshooting, kailangan mo yun. So ulitin ko sa simula, lahat to kailangan. Pero yung
pinakaunang sinabi natin, yun yung pwedeng mawala. So ibig sabihin, kung riding boots, riding pants, meron lahat yon. Tapos meron din itong mga nasa taas. Ibig sabihin, isa-isa ko siyang binabawasan based sa importance niya para sa akin. Okay? Yan nga. So nandun tayo sa toolkit. Hindi nga, kahit di tayo marunong, at least meron tayong gamit kahit paano. Or kaya walang tutulong sa'yo, pwede ka naman tumawag sa mga kakilala natin or kumontak ka kung ano nangyari. Baka matulungan ka nila sa troubleshooting tips bago ka magpa-rescue or bago ka magpa-sundo. So gawin mo muna yung mga part na pwede mong gawin. Baka naman ma-resolve mo, magpaturo ka na lang. Kasi marami tayong expert, may grupo tayo, maraming expert doon pagdating sa ganyan. So kailangan may toolkit ka. Okay, tapos sunod sa akin yung air pump, tsaka na plus sealant na rin siya. Para kung bumagsak yung mo, gulong mo, mahangin na muna, tapos may sealant pa, diba? Kung sakali matusok man, sumisingaw, at least makatulong yun. Huwag mo lang bunutin yung tumusok. I-sealant mo na lang meron. Dali mo na lang sa vulcanizing or sa paggawaan. Mga ganon lang. Okay. So yun nga, air pump na sealant. Meron tayo nun, nakalimutan ko yung brand. Tapos next, communicator. Ito, importante sa akin to. So dahil bukod na nakapag-music ka na pero di ko tayo na-advise sa mga beginners, mga bago pa lang nagmamotor, kasi distraction yan, yung sound trip. Sanayin nyo muna yan. Pero pwede naman, pero mas maganda nakafocus ka talaga, kasi pwede kang ma-hype. Depende sa'yo kung yung music mo, di ba, parang hindi mo napapansin, napapapiga ka na pala ng matindi. Dahil sa music mo, di ba, ginaganahan ka, parang ganun. So sa beginner, huwag muna. Pero sa akin importante yun, kasi pwede akong sumagot ng tawag dyan. Halimbawa may emergency, alam naman nilang ni Mrs. na pagka may kailangan niya akong kontakin, as alam niya nagmamotor ako, tawagan niya ako doon sa number ko. Kasi pag sa messenger tinawagan, di nasasagot itong communicator natin mahina 900 lang to, 800 to 900. So kung mayroong importante na kailangan sabihin, mas alam niya nagmamotor ako, di man niya ako tinatawagan pag nagmamotor. Pero kung importante, masasagot ko siya. Plus yung music nga. Tapos naka-connect din yan dyan, yung yung navigation. So maririnig mo kung kakanan na o hindi. Kasi di ba minsan pag tinitignan mo, parang di mo alam kung saan kanto yun. At least yung may voice instruction, di ba? Pero yung tawag talaga yung pinaka-importante sa akin, para kung may emergency, alam ko agad, sagot ko. Sunod, syempre may communicator. Syempre cellphone. Importante yan. Bihirang-bihira akong nagmamotor nang walang cellphone. Kahit sobrang lapit, may dala akong cellphone. Kasi nga, sabi natin kanina, yung sa tools, hindi ka marunong, pwede ka magtanong, di ba? Paano magtatanong kung wala kang cellphone, di ba? Hindi ka makakatawag ng rescue, hindi ka makakapag-research kung anong gagawin mo, di ba? Or hindi ka makakapag-navigation, hindi ka makakapag-sound trip, so hindi ka rin matatawagan. Off the grid ka na kagad. Mag-aalala yung mga tao sa'yo kung nasan ka na, hindi ka makontak. Nagbabiyahe ka, nag-long ride ka, di ba? Hindi ka makakapag-update. So mahirap yun. Hindi lang ikaw yung perwisyo din yung ibang tao kakaisip sa'yo. So ayun, importante yun. So number 2 yun, tingin ko. Ang pinaka-importante, number 1 para sa akin, yung pera. Kasi nga sabi ko, lahat meron, pero isa-isa natin babawasan. So yun yung susunod na importante. So kung wala kang dalang lahat, so wala ka pa dalang cellphone, kailangan may dala kang pera. Yan ang problema natin, wala tayong madalang pera kagaya natin. Hindi ko sabi, parang at least pang lang, pang vulcanize ka nun, pang gas, kung walang ka ng gas, di ba?
Lagi ka may pera kasi hindi ka na makakapag-Gcash nun eh. Wala ka nang dalang cellphone, di ba? O paano ka magpaparescue? May makita kang parang wrecker, o pwede kay wrecker. Ipambayad ka, di ba? Eh, wala kang cellphone. So, importante yung pera. Hindi yung pera madami. Tama lang. Okay, so yun talagang pinimportante sa mundo eh, di ba? Pera. Sabi natin, hindi siya yung pinaka-importante talaga. Pero importante pa din yun. Kahit na anong sabihin natin. Yung mga parang debate na pera or happiness, di ba? Siyempre sa happiness ka. Pero kung mas happy kung may pera ka, di ba? Yung mga lumang usapan sa mga ganyan. Pero nga, yun number natin pera. Kung wala kang dalang lahat ha, helmet, lisensya o RCR lang, tapos saka pera, pwede pa din yun. Pero mas maganda kompleto lahat. Kagaya ng mga topics na nadaanan natin. Okay? So yun yung mga ano ko, mga bagay-bagay na sinisiguro ko na meron ako pag nagmamotor. Depende sa ride, okay? Ay, thank you na matindi. Hanggang sa muli. Bye-bye.